nakatapos na kami, bali ito po ang ipo-pull out namin. So yan, binuksan ko na yung manhole dito sa labas kasi nga i-check ko yung daloy ng tubig mula sa loob. So ito na po yung natapos namin. Bali ano po to siya, inlet. Inlet siya, then ito lang yung ano ng laman. Bali ano ito, Berta finish or yung rough finish na ano. So ayan, nagpalagay din sila dun para sa aircon. Then ito, nilagyan ko na lang siya dito ng ilaw. Then ito pa yung may bubong din yun dun. Half ng open area tong side na to. Parking. Then ito pala yung kanilang gate lang. Isarado mo nga yung gate lang. Yan yung sa parking area nila na gate. Oh, sige, sige. Yan yung sa parking area nila. Then ito yung pedestrian. So bali dito, nag-ano lang dito. Itong pinto na to. Yan, sa kusina yan, parang nilipat lang dito, pinalipat lang dito ni ma'am. Then nagpalagay sila dito ng bintana. Yung bintana na yan is yung sa likod yan, bali dalawa yan. So hinati lang namin para, kasi yun lang yung kasya, yung isang paling. So yung isang paling nandun din yung isa na yan, sa CR nila yan. So ito nilagyan pa rin namin siya insulation kahit walang kisame. Bali dito, kinisimihan lang namin kasi para hindi siya pasukin ng kung ano-ano. Kasi nga, open yan sa taas. Then ito pala yung sa may dito, yun, kung maalala nyo, nandiyan dati yung CR. So inalis yung CR, nilipat doon. Then naglagay kami ng additional na mga socket. Kasi nga, dadalawa lang yung socket niyan palagi dito sa baba. So nagpa-add si ma'am ng socket doon kasi magiging working station ni sir. So tapos dito po, nagpalagay lang sila ng bar counter. Kasi yung ginamit po namin dyan is 60 by 60. So, bali, 45 lang po namin para hindi na gumamit ng tile trim. Tsaka para mas swak yung pagtagbo ng dulo ay dulo. So, ito nilagyan lang namin pilapil kasi nga wala pa namang tiles sila ma'am. Pag nagpa-tiles ito sila ma'am, so tataas na siya dito. So, for the meantime, muna nilagyan muna ng pilapil para nga hindi siya ano yung tubig dito. Pero nakasilop yung tubig papunta dito sa floor din. So, ito po yung sa kusina. Din nagpalagay lang dito po ng kisame, din ilaw, din exhaust para dito sa lutuan. So, ito po yung, bakit may tubig kasi open ko siya lahat mamaya para tingnan ko yung daloy dun sa labas. Then, ito yung kanilang para sa ref area. Then, tingnan nyo po, may naka-imbak siyang tubig. Then, titingnan natin siya kung may leak. Yan yung tubig na yan kanina pa nung nag-ayos ng angle bulb. So, ayan. Wala po siyang tagas. Then, dito po, meron siyang floor drain para po ito kasi sa kanyang laundry area. Yan po, nakikita nyo yan is yung tubo po yan na orange para po sa tubig ulan or downspout. Then, ito po yung area na to is plan yata nila maging isang bedroom pa to sa future. So, yun po. Nakakisame din siya. Dito din po, ang ginamit namin dito is 60 by 60 na tiles. Tapos, dito po sa CR, ganun din, 60 by 60 lahat. So, mat lang yung sa baba, din yung sa taas, ay yung sa wall is gloss. Then, may kisame din po siya. Then, may yung exhaust pa niya. So, yan na yung shower nila ma'am. So, hindi na namin to siya inang kasi konting-konti na lang pala. Konting-konti na lang sana. Ano na siya, tawag dito, full tiles na. So, iisang tiles na lang po yung kulang. So, magiging full tiles na po siya. So, dito po, ito po ay nilagyan namin ng bidet. Kasi yung dating, di ba wala namang bidet. So, nung nilipat namin, nilagyan na namin para may bidet naman. So, ito yung, lang din to nila ma'am. Bali, pinalitan ko lang din yung gripo, yung dating lavatory. So, ito din po, nilagyan ko rin ng imbak na tubig. Kasi nga, i-release ko siya, titingnan natin dun sa labas, dun sa manhole. Kasi, kaya pinutol ko yun kasi parang amoy hindi pumasok dito. So, dito nagpalagay si ma'am ng lagayan ng sabon. So, same din po, naka 45 po yan siya. Yan, yung angle niya naka 45. Para hindi na po gumamit nung tile trim. Kasi minsan, pag mayroong tile trim, parang nagsisiksik pa dun
yung kung ano-ano may dumi or something ano kasi sa bahay ganun siya, so bala ko nga alisin yung tile trim dun. So ito po, kaya namin siya laging sinasama lang sa ilaw kasi ang ilaw hindi yan lagi nakakalimutan i-off kasi yung motor kasi ng ano na yan is maliit lang, so pag nahayaan yan siyang bukas, madali siyang masira. So pag off ng ilaw, nakasabay off din yung yung tawag nito exhaust fan. So, ayan po. Dito naman po sa may second floor, which is yung additional nila. Bali, dito lang talaga kami sa baba. So, ito nagpa-additional na rin sila, ma'am, ng 2 bedroom. Tapos, kisame. So, ito yung ginawa namin dito. Ito based to sa design ni ma'am. Bali, sinagad niya na dito. Kasi ang based dun sa plan na sinend niya, yung likod nito is gagawin nilang cabinet. So, bali, ito yung unang, yung sa room na isa. Then, pag mo, konting pihit lang. Ito naman po yung sa master bedroom nila. So, yan. Nagkaroon lang ng ng additional na mga socket. Kasi nga, dito na tsambahan na isa lang yung socket dito. So, nagpa-add ng isa. So, yan. Tapos, nagpalagay din si ma'am ng manhole para just in case may ayusin ang wiring or magpalagay sila ng additional na ilaw. Kayang-kaya dyan tumagos. So, yan. Bali, bubong lang yung likod. Hindi na pina-slab ni ma'am. Pero sa future siguro may plan yan sila ma'am na gano'n ipa-slab nila. So, isarado lang natin. Hindi ko natatanggalin yung susi para na nila mga pagdating. So, ito po yung sa isang room. Hindi. Mayroon siyang ganyan kasi kumuha kami dyan ng power para po sa kanyang breaker. So, hindi kasama talaga po yung paint. Siguro sila ma'am na lang din yung magpipaint. Ayan. Balang ginamit po pala namin dito yung is 70 by 210 na solid door. Yan po. Tapos dito po, nagpa-add si ma'am na ito po yung saksakan niya sa taas ng para sa aircon niya. So, nakaano na yan siya. May power na yan. So, dito na lang nila isasaksak yung nila para sa aircon. Ngayon po, i-testing na natin yung sa baba. I-release na natin yung tubig doon. Para masilip natin sa gravy. Kung okay yung daloy. Pero naman yan, lagi naman yan siyang okay. Kasi nga, konektado naman siya, na-check na namin siya. Kahit log time na, konektado talaga siya. So, ito, i-release na natin. So, bago natin maabot. So, dito po, wala din siyang leak. So, ayan po, makita nyo naman, wala din siyang leak. So, ayan, hindi na tayo aabot dun paglabas. Okay, maabutan natin yan kasi mahaba pa. Mahaba pa yan siya. Then, ito po, i-release din natin. So, ayan. So, ayan po, makita nyo, wala po siyang leak. Ayan. So, ayan. So, habulin na natin siya palabas. Sisilipin na natin doon po. Tapos ito pala, yung main door nila, ma'am, nasira yung kumbaga pag sinusian mo siya, hindi na kumakapit kasi yung spring niya sa loob lumuwag na. So, pinalitan na lang namin ng doorknob para may doorknob pa rin yung nila, harap. Tapos itong na-check na natin, ayan na po yung daloy ng tubig. Yan, inabot na rin natin. So, bago namin siya takpan, talagang sinecheck namin siya, pinakita na okay yung daloy galing loob. So, yan po, galing sa CR din. Galing dun sa may lababo. Yung sa tubig ulan, di pinag-connect kasi okay naman yun, pero bukod naman po yung connection nun. Pero sige lang, buhusan mo yung sa
Sa floor drain doon sa laundry. Check pa rin natin. Kasi iba din po ang connection nun. Bali po yung floor drain sa CR at saka yung sa lavatory ng CR. Iisang ano po yun. Iisang connection. Tapos pagdating po sa may lababo, bukod na connection po siya. Then yung sa laundry po na floor drain at saka yung tubig ulan, magkasama naman po siya. Ginamitan ko lang siya ng T para magkaroon ako ng floor drain, ng way doon para sa floor drain. So yung T na yun, yung ginamit ko para sa floor drain. So isang connection sila sa bubuhusan natin para umabot tayo. Ito yung para sa tubig ulan, then floor drain, isang connection yan sila. Okay na yan, T. Okay na yan. I-off mo na. Ayan. So, tingnan natin. Para lang makakita natin. Bawat connection is okay po yung pagkakakabit. Yan po. Yan. So, okay siya. Lahat okay. Goods. So, pwede na namin siyang itakip. Takpan nyo na lang. Uwi na kami. So, yan na po. Balik gabi na. Thank you.